Mga Chinese vessels mga kapatid na malimit daw na pumipwesto sa ilang lugar sa West Philippine Sea ngayon ay unti-unti nang nababawasan mga tol. Hindi natin alam kung ano ang dahilan nila, siguro nagbabakasyon lang, pero ito ang napapansin no ng ang AFP o ng Armed Forces of the Philippines. Nababawasan daw. Nababawasan yung bilang nila sa iba't ibang mga lugar na madalas pinupwestuhan ng mga Chinese vessels. So alamin natin mga tol ang dahilan, alamin natin kung meron bang dahilan nga talaga. No, mula rito sa UNTV mga kapatid, itong balita, itong source ng balitang panonoorin natin ngayon. Bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video sa mga balita na may kinalaman ngayon sa ating soberanya mga tol. No? Ayoko muna pakialaman, ayoko muna magbigay ng reaction video sa mga awayang politika rito mga tol at wala tayong magagawa sa kanila 'no. Pero dito sa West Philippine Sea mga tol dapat maging ano tayo rito, maging aware tayo rito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. Ryan, ano ang nakikitang dahilan ng AFP bakit nabawasan na ang presensya ng mga barko ng China sa may West Philippine Sea? Mhm. Ella, sa ngayon ay hindi pa kampante ang AFP sa behavior na ito ng China. Hindi pa rin matutukoy kung ito ba ay bunsod noong isinagawa o pagpapaigting ng maritime communication mechanism na isinagawa sa pagitan ng Pilipinas at China noong nakaraang buwan. Dahil mangangailangan pa ng sapat na panahon na para matukoy kung nagbago na talaga ang behavior ng China rito. Na tama 'no. Ang AFP hindi dapat magpakampante 'no. Hindi porket nababawasan na ang mga barko ng China, ibig sabihin nagbabago na behavior nila. Nako, sana nga 'no mga tol, sana nga na wari nawa 'no. Ganun na nga talaga ang reason na dahil nga dun sa pakikipag-usap ng Pilipinas sa China ay nababawasan na yung mga barko nila, ay kung ganun nga talaga ang reason mga tol. Pero hindi natin alam kung ano ang dahilan mga tol at baka bigla-bigla na lang manggulat 'tong mga inchik na 'to mga tol. Kaya tama yung AFP 'no, wag muna kayong magpakampante mga kapatid 'no, wag muna tayo magpakakumpiyansa. Hindi natin alam ang galaw ng utak nitong mga 'to. Ella, nitong Biyernes, matagumpay ang isinagawang 3rd Philippine-US Maritime Cooperation Activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command. Nakatuon ang pagsasanay sa interoperability operation, ship-to-ship maneuver, communication at air operation. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, makatutulong ang pagsasanay para mataya ang operational readiness ng Philippine Navy. Bukod sa barko ng Pilipinas at US, naroon din sa lugar ang dalawang barko ng PLA Navy na tila nagmamanman. Mhm. Wala namang namataang Chinese Coast Guard vessel at maritime militia vessel sa lugar. Wala rin daw ginawang aksyon ang China. Pero ang Philippine Navy, niradyuhan ang dalawang barko ng China para questionin ang pananatili nila sa lugar. Which is hindi Samantala, sasagot. kahapon ng umaga na monitor Yun ang problema, hindi sila sumasagot, mga bastos yung mga yan eh. Hindi sumasagot. Hindi natin alam kung baka hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng Pilipinas. ng Philippine Navy ang isang Chinese Coast Guard vessel sa Ayungin Shoal. Sa Pag-asa Island, isang Chinese Coast Guard vessel din at 4 na maritime militia vessel naman ang kanilang napataan. Samantala sa Panata Island, mayroong 5 maritime militia vessel. Sa Parola Island, mayroong isang maritime militia vessel at sa Kota Island ay mayroon ding 2 maritime militia vessel. Wala namang namomonitor na Chinese vessel sa iba pang mga okupadong isla ng Pilipinas. Pero ayon sa AFP, hindi ito nangangahulugan na wala sila sa West Philippine Sea dahil umaga lamang nakita ang mga barko at hindi sa buong araw. Ayon naman sa Philippine Navy, sa ngayon maaga pa para masabing nagbago na ang behavior ng China sa West Philippine Sea. Base sa monitor, Tama, no? Masyado pang maaga para masabi nating, wow, nagbago na behavior ng mga incheck. Wow, marunong na silang tumupad sa usapan. Wow, ginagalang na nila ang Pilipinas. Malabo. Kasi makailan lang, di ba, nagpahayag yung kanilang Consul General na yung 2016 Arbitral Ruling Award daw ay null and void at hindi nila kinikilala yan. So dun pa lang mga tol sa pahayag na yon,
'Di ba? Malabo nating isipin na nirerespeto na ng China ang soberanya ng Pilipinas, 'di ba? Hangga't may mga ganong pahayag tayong nare-receive mula sa kanila mga tol, ay talagang hindi natin pwedeng sabihin, wow, mabait na sila, wow, dumistansya na sila. Hindi mga tol, nananatili pa rin yung karakter nila, nananatili pa rin yung claim nila dito sa West Philippine Sea. Dahil ang gusto nga nila, sila lang ang anak ng Diyos mga tol. 'Di ba? Napakalaki ng mundo, 'di ba? Napakalawak ng karagatan. Andiyan diyan sila sa bandang taas, nadirito tayo sa bandang Pilipinas. Pagitan nun ay isang malaking karagatan na tinatawag ng maraming South China Sea. Doon sa South China Sea na yon ay inahati-hati yon sa ilang pagitan. Nandoon sa Vietnam, andirito sa Pilipinas naman yung West Philippine Sea, di ba? Meron tayong 12 nautical miles territorial sea at meron naman tayong 200 nautical miles na exclusive economic zone, which is ayaw tanggapin ng Pilipinas at ng China, I mean, at ang gusto nila yung kabuuan yon ng karagatan na yon na nasa pagitan natin, nasa pagitan ng China at saka ng Pilipinas, yung karagatan na nandoon sa gitna, ang gusto nila kanila lang yun. O di ba? Saka nakakita ng bansang ganun mga tol. China lang, di ba? China lang 'yan. Walang iba mga tol. Though yung iba may claim din diyan, nagtayo na rin sila ng mga island nila. Kine-claim din nila ilang bahagi ng West Philippine Sea, pero hindi naman sila agresibo masyado sa atin. To the point na talagang pinapalayas na pati mga mangingisda natin pag nanguhuli ng isda, 'di ba? Tulad nga ng sinabi ko nung nakaraang reaction natin, napakabait ng Pilipinas mga tol. Napakabait ng mga Pilipino dahil wini-welcome sila, tinatrato sila ng mahusay, pero wag naman sana silang umabuso, 'di ba? Monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang mga buwan, nasa maximum na 200 hanggang 250 maritime militia vessel, 15 hanggang 25 PLA Navy ship at 10 hanggang 15 Chinese Coast Guard vessel ang regular nilang namomonitor sa West at Philippine Sea. Diyan muna ang latest. Pero ngayon, mas kote na kasi yun daw yung regular na namomonitor ng AFP natin, yung na ganong klaseng bilang, no? 200 plus na mga barko ng China. Pero ngayon ay mas mababa daw. Pero kahit na nabawasan yung mga Chinese vessels na pumipwesto dito sa ilang lugar sa West Philippine Sea, hindi pa rin tayo dapat magpakampante o hindi pa napapanahon, masyado pang maaga para sabihin nating nagbabago na sila ng behavior o character. Kasi hindi naman nagbabago yung claim nila mga tol eh. Siguro masasabi na lang natin hindi na sila ganun ka-agresibo. Pwede, no? Pwede kung ganun na lang, hindi na sila ganun ka-agresibo, hindi na sila masyadong nanggugulo, 'di ba? Pero yung claim nila nananatili pa ring firm yun eh, 'di ba? Kaya nga pumalag yung DFA natin eh. Pumapalag pa rin tayo mga tol doon sa mga sinasabi nila eh. Pero dapat tayo mga tol bilang Pilipino dapat nagkakaisa tayo. Sinusuportahan natin ang ating gobyerno. Sinusuportahan natin PCG, Navy, AFP, 'di ba? Sinusuportahan natin yung mga galaw nila kasi para din naman sa atin 'to eh at para pa sa mga future generation natin na makikinabang sa mga yamang ibibigay nitong karagatan na 'to mga tol. Ngayon kung ito hahayaan lang natin na makuha nitong China o makuha ng iba pang mga bansa na nagke-claim diyan na tayo walang gagawin bilang isang bansa, hindi nga talaga tayo karapat-dapat diyan at kawawa naman yung mga future generation ng Pilipinas. 'Di ba wala na silang aabutang West Philippine Sea. Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video at balitang napanood natin? Pwede ka magbigay ng iyong opinyon, ng iyong saloobin mga kapatid no sa comment section sa ibaba. Pero syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating reaction video. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.